Nagsisimula ang pelikula sa isang paalala na maraming tao ang nawawala sa Australia bawat taon at ang ilan sa kanila ay hindi na kailanman natagpuan. At lumipat ang eksena kay Ben na bumili ng isang second-hand na sasakyan para sa isang road trip na balak niyang gawin kasama ang dalawang chicks na babae na sina Liz at Christy na sinusulit ang huling sandali nila sa beach bago tumungo sa isang bakasyon sa loob ng bansa habang pinag-uusapan nila na may gusto si Ben kay Liz kaya kailangan nilang palalimin iyon at pilitin siyang gumawa ng seryosong desisyon tungkol sa sinasabi niyang may girlfriend na ito. At matapos ipasuri ang kondisyon ng sasakyan, ay inilagay nila ang kanilang mga pagkain at gamit sa kanyang kotse at ng gabing iyon ay nagkaroon sila ng isang huling malaking party bago tuluyang magbakasyon. Kinabukasan, matapos ang masayang party, ay tila nagtampisaw pa si Liz sa isang beach bago umalis ang mga ito at ilang saglit ay inihanda na nila ang kanilang gamit para sa kanilang mahabang biyahe. At habang sila ay naglalakbay, ay tila makikita sa kanilang mga mata ang kasiyahan habang tinitingnan ang paligid habang papalapit na ang mga ito sa mainland Australia. At sa isang liblib at tigang na lugar, ay matatagpuan ng isang hiking destination na tinatawag na Wolf Creek. Pagkagabihan, ay huminto ang mga ito sa isang caravan park kung saan sila ay nagpalipas ng gabi habang pinagmamasdan ang misteryosong kalangitan na puno ng mga bituin at ikinuwento ni Ben ang isang UFO story tungkol sa isang bloke sa outback na nakakita ng kakaibang liwanag sa langit at nakakarinig ng isang pagsabog dahilan upang biglang namatay ang lahat ng electronics ng kanyang sasakyan. Ngunit ang kwentong ito ang lalong magtatakda sa kanila patungo sa nakakakilabot nilang biyahe sa Australia. Kinabukasan ay agaran ng nag-impake ang tatlo at nagsimula ng bumiyahe sa loob ng 6 na oras kung saan napapalibutan sila ng napakagandang kalikasan. At bago sila pumasok sa kawalan, ay huminto muna ang mga ito sa huling gasolinahan kung saan nakilala ni Ben si Graham na tila mala Mr. Bean ang galawan at may werdong mga ngiti hanggang sa lumapit si Christy kay Ben at sinabihan na ayusin na niya ang kanyang sarili upang tuluyan na niyang makuha si Liz. At habang bumibili si Liz ng kanilang kakainin, ay napansin siya ng mga lasing at bastos na lalaki sa loob ng tindahan kaya't hindi ito nagustuhan ni Ben. Kaya tinawag niya itong mangkanor dahilan upang magalit ang lasing na lalaki. At bago pa man tumaas ang tensyon ng dalawa, ay pinigilan sila ni Graham upang maiwasan ang gulo sa kanilang tindahan at pagkatapos ay sabay nang umalis sina Ben at nagpatuloy sa kanilang biyahe hanggang sa makarating ang mga ito sa hindi dinarayong parke sa Australia na tinatawag na Wolf Creek Crater. At nang matapos ng mag-stock ng mga supply ang tatlo, ay masaya na nilang tinahak ang kakaibang lupain hanggang sa makarating sila sa gilid ng isang napakalaking crater ng meteor at maya't maya ay umalis si Liz upang mas lalo pang makita ang laki ng pinagbagsakan ng meteor. At ilang saglit lang, ay sinundan rin siya ni Ben upang makapagpapogi at sa isang simpleng kilos ay nagkaunawaan ang dalawa at agarang nagtsurbahan kaya't hindi maiwasan ni Ben na magngiting aso dahil sa wakas ay nakascore na ito sa kanyang crush at uuwing paldo. At nang sinubukan na nilang umalis, ay napansin ng mga ito na tumigil ang kanilang mga relo at nang nakasakay na ang lahat, ay tila tuluyan ng hindi umandar ang second-hand na sasakyan ni Ben. At nang ito ay kanyang sinuri ay wala naman siyang nakitang sira sa ilalim ng hood at makina nito. At dahil papalubog na ang araw, ay napilitan silang magpalipas ng gabi sa naturang lugar at muling nabanggit ni Ben ang UFO story. At ilang saglit lang, ay may isang ilaw sa malayo ang papunta sa kanila dahilan upang mabahala ang mga ito sa pag-aakalang ito ay isang alien. Hanggang sa napagtanto nila Ben na ito pala ay isang ilaw na mula sa isang sasakyan na minamaneho ng isang mukhang mabait na matanda na marunong mag-ayos ng sasakyan kaya't nagtawanan ang mga ito at sabay pinaayos sa kanya ang napakatibay na sasakyan ni Ben. At nang inayos ni Mick ang sasakyan ni Ben, ay sinabi nito na sira ang ignition coils ng kotse nito at kailangan nila itong palitan. Ngunit wala na silang mabilhan ng pyesa dahil gabi na, kaya't inanyayahan ni Mick ang mga ito na pumunta sa kanyang bahay upang doon ayusin. At dahil sa wala ring mga pera ang mga ito, ay nakiusap sila Ben kay Mick na ipagpabukas na lamang nila ang pag-aayos sa kanilang sasakyan dahil sa takot na singilin sila nito ng malaki. Ngunit sinabihan siya na huwag silang mag-alala dahil wala daw siyang balak singilin ito. At sadyang gusto lang daw niyang tulungan ang mga ito dahil nasa gitna sila ng disyerto sa ilalim ng gabi. At matapos ang maikling pag-uusap ay napapayag na silang sumama kay Mick at sabay pinahila ang kanilang sasakyan. At dinala sila ni Mick sa hindi nila alam na lugar. Dahil sa kadiliman ay hindi nila masyadong naaninag ang mga paligid sa daan hanggang sa nagsisimula ng magduda si Liz sa matanda dahil ilang oras na silang nasa biyahe. Ngunit sinabihan siya ni Ben na baka marahil malayo ang kanilang bahay at ilang saglit lang ay nakarating na ang mga ito sa kampo ni Mick at tagaran na silang nagpahinga at uminom ng tubig sa paligid ng apoy habang ikinukwento ni Mick ang kanyang naging buhay sa lugar na ito. Kaya't nagtanong si Ben kung papaano siya nakakapagbawas ng dumi, ganun ay wala itong palikuran sa lugar dahilan upang sabay nagtawanan ang tatlo kaya't dito napatingin si Mick kay Ben na animoy isang baklang nakakita ng gwapo sa isang bar
at sabay sinabing pagkatapos niyang maayos ang kanilang sasakyan ay papatayin niya ito. Kaya naman dito napangiti na lang sa kahihiyan si Ben at naging awkward ang kanilang sitwasyon, ngunit bigla namang tumawa ng malakas si Mick at napag-alaman na binibiro lang si Ben nito at sabay nang inayos ang kanilang sasakyan. Kaya't sinubukan ni Liz na paalalahanan si Ben na maging maayos kay Mick dahil tinutulungan sila nito. Nang maglaon, ay kinausap ni Liz si Mick ng sarilinan at nagpasalamat sa ginawa nitong kabutihan sa kanila at agaran na ang mga itong nagpahinga. Pagkaumagahan ay laking gulat ni Liz nang makita niyang nakatali ang kanyang sarili sa isang bodega ni Mick at nang ito ay sumilip sa bintana ay tila wala na rin ang kanyang dalawang kaibigan dahilan upang ito ay umiyak ng ilang sandali bago kalaga ng sarili gamit ang isang basag na salamin. At nang suriin niya ang paligid ay nakita nito ang wasak na makina ng kanilang sasakyan at puno ng dugo ang kanilang mga gamit at habang ito ay naghahanap ng lagusan ay narinig niya ang sigaw ni Christy at tila may gumagawa sa kanya ng masama. Kaya't nang pinuntahan ni Liz ang ingay na nanggagaling sa kaibigan, ay laking gulat nito nang nakita niya si Christy na duguan at nakagapos habang pinapahirapan ni Mick at ginagawang asintahan ng kanyang baril sa likod ng pagmamakaawa nito sa matanda. At nang makita ni Liz na balak na nitong pagsamantahan si Christy at upang mapahinto ang kabalugaan ni Mick, ay mabilis niyang sinunog ang sasakyan at inihagis ang propane sa apoy dahilan upang ito ay nagdulot ng pagsabog. At habang inaayos ni Mick ang kaguluhan sa labas, ay agarang pumasok si Liz kung nasaan si Christy. Habang tinatanong kung nasaan si Ben, hanggang sa nakita nila ang isang katawan na nakasabit sa dingding dahilan upang lalo pang matakot ang dalawa. At nang nalaman nila na pabalik na si Mick, ay agarang nagtago si Liz sa ilalim ng lamesa at nasaksihan ang pangbabastos nito sa kanyang kaibigan habang pinapaamoy ang kanyang nangungulubot na saging hanggang sa nagulat na lang si Mick nang makita niya si Liz na hawak ang kanyang rifle. Ngunit naging kampante lang ang baluga dahil sa pag-aakalang hindi ito magagawa ni Liz. Ngunit ilang saglit lang ay nadaplisan siya nito sa leeg dahilan upang mawalan ito ng malay. Dahil rito ay humiling si Christy na tuluyan na nila ito, ngunit sa kasamaang palad ay naubos na ang bala nito kaya't nabigo silang tapusin ang baluga. At nagmadaling tumakas gamit ang sasakyan ni Mick, ngunit upang ito ay mapaandar ay muling bumalik si Liz kung nasaan si Mick upang makuha ang susi nito at makikita rin ang kanyang kabubuhan dahil iniwan niya ang rifle sa tabi mismo ni Mick. Ngunit bago pa man sila makaalis ay biglang bumangon si Mick dala ang iniwan nitong rifle dahilan upang agaran nitong binaril ang windshield ng sasakyan upang sila ay patamaan at nang ito ay sasagasaan nila ay bigla itong nawala kaya't agaran na rin silang umatras at tumakas. At habang sila ay mabilis na nagmamaneho ay nakita ulit nila si Mick na humahabol sa kanila gamit ang isa pa nitong sasakyan kaya't lalo pang nataranta ang dalawa hanggang sa muntikan pa silang mahulog sa isang bangin. At upang tuluyan ng makatakas sila Liz, ay sabay nilang itinulak ang sasakyan sa paibaba upang malinlang nila ang matanda na sila ay naaksidente at nahulog. Kalaunan nang dumating na si Mick sa pinangyarihan, ay agad niyang sinuri ang sasakyan na inihulog ng dalawa upang makasiguro na patay na talaga sila Liz at Christy. Kaya't nang makita nila Liz si Mick na bumaba sa bangin ay agaran na silang pumunta sa sasakyan ni Mick. Ngunit sa kasamaang palad ay dala pala nito ang kanyang susi. At dahil sa mga sugat na natamu ni Christy, ay pinatago siya ng kaibigan upang muling bumalik si Liz sa kampo. Ngunit agad na nagmakaawa si Christy kay Liz na huwag siyang iwanan nito, ngunit kalaunan ay pumayag rin ito upang maghanap pa ng kanilang kakailanganin at makatakas sa balugang matanda. At nang makabalik na si Liz sa kampo ni Baluga, ay nakita niya ang ilang ebidensya ng mga nauna nitong biktima, kung saan ang lahat ng ito ay brutal niyang pinaslang at pinaglaruan. At nang makita nito ang lahat ng kabalugaan ng matanda, ay agaran nitong kinuha ang pistol ni Mick at pinuno ng mga bala. At nang ito ay lumabas upang hanapin si Ben, ay nakita nito ang isang tila bunker sa labas at nang ito ay buksan niya, ay nakita niya ang mga naaagnas na katawan ng mga naunang biniktima ni Mick kaya't agaran itong tumakbo at pumunta sa isang parke ng mga abandonadong mga kotse. At napunta sa mga gamit na pagmamay-ari ng mga biktima nito at kalaunan ay nakita niya ang isang video camera na pagmamay-ari ng isang pamilya at nang mapanood ni Liz ang laman nitong video ay nakita niya na nasiraan din ang mga ito ng sasakyan sa parehong lugar kung saan nag-alok rin ng tulong si Mick at idinala sa kanyang kampo. At dahil sa alam na ni Liz ang susunod na mangyayari ay hindi na niya tinapos ang video. Subalit nang makita naman niya ang kamera ni Ben, ay nadiskubre niya sa video ang sasakyan ni Mick na animoy sinusundan na sila bago pa man sila makarating sa Wolf Creek. At nang hindi na niya mahanap si Ben, ay agaran na itong pumunta sa sasakyan at pilit na pinapaandar ang makina nito. Ngunit bago pa man ito makaalis, ay agaran siyang sinaksak ni Mick na nag-aabang sa likuran ng sasakyan nito. Dahilan upang ito ay mag-agaw buhay habang nagmamakaawa na itigil na niya ang kanyang kabalugaan, ngunit tila sadyang wala talagang sinasanto ang matanda at lalo pa siyang pinahirapan nito hanggang sa ito ay bawian ng buhay.
Samantala, nang magising si Christy ay agaran na itong tumakbo papalayo sa kalsada hanggang sa magliwanag at naglalakad sa kawalan hanggang sa may isang sasakyan ang dumating kung saan isa na namang gurang ang nagmamaneho. At nang makasakay na si Christy sa sasakyan ay kumuha pa ng robust ang matanda sa likod ng sasakyan nito, subalit bago pa man ito makasakay ay binaril na agad ito ni Mick at humandusay sa kalsada. Kaya naman nang makita ito ni Christy, ay napasuka pa ito dahil sa nangyari sa matanda at agaran na nitong pinaandar ang sasakyan at nauwi sa habulan, ngunit kalaunan ay nagawa pa rin siyang mahabol ni Mick sa pamamagitan ng pagbaril nito sa gulong ng sasakyan at agaran na siya nitong pinatay. At upang hindi makita ang mga ebidensya laban kay Mick ay pinalabas nito na naaksidente ang mga biktima at agarang sinunog ang sasakyan at lumipat ang eksena kay Ben kung saan buhay pa pala ito ngunit nakita niya ang kanyang sarili na ipinako sa dingding. Ngunit nang nagawa niyang makatakas, ay agaran itong tumakbo sa kagubatan habang ito ay nanghihina dahil sa natamong mga sugat hanggang sa nawalan ito ng malay. Kalaunan ay natagpuan siya ng mag-asawang Aleman, kaya't agaran siya nitong idinala sa hospital at nailigtas. Sa dulo ng eksena ay ipinapakita na si Ben ang pinaghinalaan sa mga pagkakawala ng mga biktima sa lugar, ngunit kalaunan ay napawalang sala rin ito at tila walang nangyaring hustisya sa mga biktima ni Mick, kaya't mapag-aalaman na malaya pa rin ang baluga hanggang ngayon. At dyan na nagtatapos ang pelikula. Nagustuhan nyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganun ay huwag nyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat. God blessed.